Embassy, MW at OWA, at mga pamilya nila, distinguished guests, mga kababayan. Magandang umaga, or magandang tanghali na pala. Nasa akin ang karangalan na ipakilala ang isang taong kilala na ng nakararami dito. Kilala niya na siya. Yes. Dahil ikalawang pagkakataon na niyang maninilbihan dito sa Lebanon at sa mga karating bansa dito sa Pilipinas. Sa Beirut Philippine Embassy, nagsilbi siya bilang Third Secretary and Vice Consul. At dahil sa kanyang tagal ng tour of duty, na 7 taon mula year 2000 hanggang year 2007, Second Secretary na siyang nagtapos sa Lebanon. Mula 2008 hanggang 2011, siya ay naging Chargé d'Affaires o punong kawani sa Damascus Philippine Embassy. Siya ay nanilbihang consul sa ating Los Angeles Philippine Consulate General mula 2013 hanggang 2015. At ang pinakahuli niyang paninilbihan sa ibayong bansa bago rito sa Lebanon ay bilang deputy sa ating konsulada sa Shanghai. Mula 2017 hanggang sa mga panahon ng COVID, kung saan naging ibayo ang patungkulan ng mga embahada, konsulado at mga attached agency tulad ng Migrant Workers Office at Overseas Workers Welfare Association ang pagproprotekta sa kaligtasan ng bawat Pilipino. Bilang Vice Consul, ikinamamangha at ikinararangal ko ang makilala at makatrabaho ang isang tao na pinagdaanan ang mga bagay na nababasa ko lang sa libro o naririnig lamang sa mga kwento. Siya mismo ay bahagi ng nagbukas ng unang embahada ng Pilipinas dito sa Rauche. Siya ay isa sa mga punong abala sa nag-repatriate ng mga Pilipino noong gyera na sa taong 2006. Pinahahalagahan ko ang mga karanasan niya sapagkat karanasan din ito ng mga pinagsisilbihan natin mga Pilipino sa Lebanon. So you have shared experiences with him. Yung mga pinagdaanan niyo, alam niya at nandun siya. Lalo na sa mga matatagal na dito. Hindi lamang tayo binayayaan ng isang career diplomat na mahusay at malalim ang karanasan. Dala niya ang matinding pag-unawa sa kung paano natin tatahakin ang mga pagsubok sa Lebanon upang higit na pagsilbihan ang interes ng Pilipinas at mga Pilipino dito. Samahan niyo po akong kilalanin at salubungin ang ating bagong Deputy Chief of Mission, si Ginoong Marlo Aguilar Miranda, Chief of Mission, Alaska. Salamat, Migrant Workers Office de Magashi sa Overseas Workers Welfare Administration Officer Marquez. Mga kasamahan ko sa Foreign Service Attached Agency, kanilang mga pamilya, minamahal kong mga kababayan, mga ginangat Ginoo, magandang araw po sa inyo lahat. Nagkasama-sama tayo ngayon, araw na ito, para sa ipagdiwang ng tatlong okasyon ang araw ng mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat, ang Migrant Workers Day, ang ika-30 anibersaryo ng pagkakapasa ng Republic Act No. 8042 o ang Migrant Workers Overseas Filipino Act of 1995 at ang ika-127 anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Ang Hunyo 8, Migrant Workers Day, ay araw ng pagkakakilala sa inyo, ang ating mga makabagong bayani, sa bisa ng RA 8042 na pinagtibay ang inyong mga karapatan at kapakanan bilang mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibayong dagat. Ito'y paalala na hindi kayo makalimutan ng bayan. Kayo'y pinapakinggan, pinapangalagaan, at pinahalagahan. Sa ika-12 araw ng Hunyo, ipagdiriwang natin ang ating araw ng kalayaan. Sa temang kalayaan, kinabukasan at kasaysayan, inaalala natin ang sakripisyo ng mga nauna sa atin habang sabay-sabay nating hinaharap ang mas maliwanag na bukas.
isang bagong Pilipinas. Ang inyong mga ambag dito sa Lebanon ay bahagi ng kasaysayan iyan. Patunay ng tibay, galing at tagal ng Pilipino saan man sa mundo. Mahalaga ang papel ninyo sa papatatag ng ugnayan ng Pilipinas at Lebanon. Sa inyong sipat, malasakit at pagmamahal sa bayan, pinakita ninyo sa buong mundo. Mula sa puso ng Embahada ng Pilipinas, sa puso kami nagpapasalamat at namamalaki namin kayo. Narito kami para sa inyo at katungkulan namin bilang mga kawani ng pamahalaan ang ipaglaban ng inyong kapakanan, buhay at interes. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang